Okay guys, good afternoon uli o magandang gabi o magandang umaga sa iba. Andito na tayo uli sa DIY Anything by Jerby Gomez. Di ba po, nasabi ko sa inyo na pwede naman tayo mag-convert ng electronic type o PCB type na no pros papunta sa mechanical type. So, dahil nga po in demand yung ating video at marami nagtatanong, naghanap ako ng unit or tinawagan ko yung mga kliyente kung pwede kong gawin yung modification. Kaso dahil nga wala pang nag-a-agree, nagkaroon ako ng ibang modification. Ang ginamit natin, universal PCB. Para po sa nakakaalam, hindi po basta-basta universal PCB, pero ituturo ko rin po sa inyo. May nabibili na sa Pinas, pinaghanap ko na rin po kayo para sa kapakanan din ng iba. Kung mapapansin nyo, itong refrigerator na no-pros na to, isa client to. Kinukonvince ko siya ilagay sa mechanical type. Kaso, no inano ko nga, bibili ako ng thermostat, maglalagay tayo ng bimetal, maglalagay tayo ng defrost timer. So, since PCB type naman siya, baka mas madalian ako. So, ginamit ko universal PCB. Ano yung universal PCB? Ito po yung ipapaliwanag ko sa inyo. Kung mapapansin nyo po, naandar ang unit ko. Uy, nausok pa nga, nalamig. May ilaw. Maingay lang po yung motor natin ha, kasi modification lang tayo muna. Okay, ayan. Kung mapapansin nyo po sa loob, nakakonekta pa rin siya original. Ayan po madali. Mapapansin nyo, original pa po ang connection niya. So, nag-modify ako nang hindi natin ginagalaw sa loob. Okay? Ayan po, baka sabihin nyo, hindi nalamig. Ulitin ko. Ayan po, nag-icing siya. Punasan ko ha. Ayan, nag-yellow po siya. Unti-unti na siya. Hindi po ba? Ayan na. Excited yung mga kasama natin kapwa technician, lalo-lalo na sa mga baguhan. Okay, ano ang ginawa ko para mapa-andar siya? Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na rin muna ginamit yung door switch. Papaliwanag ko din po sa inyo para mamatay yung ilaw. Kasi nga kailangan lang natin. Maandar yung fan motor, napansin nyo po. Sa baba, may ilaw, hindi ko na rin po muna kinabit. Pero pwede po, malamig na rin siya. Papaliwanag ko din po sa inyo na magiging function. Kasi dahil yung sinasabi ko po sa inyo dito, electronic damper to ha. Ayan malakas ang hangin niya. So, electronic damper to, may possible na mag-freezer to. Pero may ituturo po ako sa inyo para maging rep lang. Para hindi masyadong malamig. Pero hindi naman natin makokontrol na talaga mag-yelo ng konti. Ano yung ginawa ko para maging universal PCB siya? Excited. Sandali po, ihaharap ko yung ating camera dito sa may likod. Kasi nasa likod siya. Para at least makita rin po. Kasi madilim man siya. Balik po tayo. Okay guys, magsisimula ulit tayo. Mapapansin nyo, medyo hindi na ako marap sa camera. Pero ayan na po, medyo magulo yung wiring natin ha. Kung mapapansin nyo na andar ng atin at ginamit ko universal PCB. Kung mapapansin nyo po siya, nasa 12 na siya. So pababa na po siya na pababa. Kanina po nasa 30 plus yan. So bumababa na. Ayun po yung sign na umaandar ang compressor at saka yung fan motor. So di ba sabi ko sa inyo, pag PCB type mostly 12 volts. So, gumamit ako ng transformer. Kung mapapansin nyo, nakakonekta din yan. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, mag-aral kayo sa diagram para makita nyo. Dito sa may electrical ng mismong unit, kung mapapansin nyo, may mga nakasulat ako. Lamp, up. Di pa po. So, nilagyan ko siya ng palatandaan. Ito, heater. Ayan po yung ating heater. Tapos, meron pa po ako isang sinulatan, pan. So, yun lang muna yung ginamit ko. Pero yung isang fan motor, hindi ko na po ginamit. So, nakakonekta tayo. Baka hindi nyo makita, nakakonekta po tayo sa compressor din. Ayun. Ayun yung linya ng compressor. Ito po, dalawa. Overload, tsaka relay. Nandun na po, capacitor. Na nakakonekta dito sa ating line. Yung isa, ayan po. Ito yung isang compressor, nakakonekta sa line. Tapos yung isa, ito po, ito yung isa pang linya. So, maandar siya. Baka sabihin nyo po, hindi. Ayan. Maandar ang ating refrigerator. Di ba po? Universal. Hindi ko siya kinonvert sa mechanical. Pero almost the same po. Isipin nyo na lang, defrost timer to. Basta tatandaan nyo po, ang isa sa mga technique bago po kayo mag-convert, from sa taas, yung original line niya, yung pa rin ang gagamitin mo. Hindi pa tayo nagbubutas. Kasi pag sa mechanical type po, magbubutas tayo ng kanyang casing para mailabas yung ibang wire. So, dito ang ginamit ko po sa kanya kasi nga, kaya tayo magbubutas noon yung thermostat. Pati yung saan natin ilalagay yung thermostat. Sa PCB type,
tayong ginawa, nasisinok po ako, pasensya na. Ang ginawa ko lang po is, hinanap ko yung linya niya sa taas, sa loob, papunta dito sa labas, gumamit ako ng tester at lalagyan nyo ng palatandaan, especially po doon sa 12 volts. Ha? Ayan po, especially sa 12 volts. Lalagyan nyo po siya ng palatandaan. Halimbawa nga, sabi ko sa inyo, lamp, fan motor, heater. O, yun yung gagamitin nyo po kasi tapos maglabas kayo ng wire niya. Ayan po, medyo magulo po yung wiring, pero sabi ko nga sa inyo, sa mga technician po dyan, mag-aral kayo ng diagram. Okay, eto po yung ating diagram. Kuha nyo. Line, fan motor, compressor, defrost, and then sensor. Ayan po. Dami nag-aabang dito. Nga naman, sayang yung fridge kung hindi magagawa. Okay, totoo po yun. Ngayon, to be honest po, magkano yung ganito? Wala pa pong 1,000 sa Pilipinas. Naihanap ko na po kayo mga guys. Naihanap ko kayo. Sikat na naman sa akin si Lazada. Magagamit ko na naman ang kanyang pangalan. Dapat binabayaran din ako ni Lazada dahil pinopromote ko sa kanya. Nakita po siya kay Lazada, ipo-forward ko sa inyo yung model maya-maya lang. Guys ha, umaandar tayo, baka sabihin nyo, ayan po, nakasaksak. Ang ginamit muna natin pansamantala is Universal PCB. Mas madali po siya at para dun sa mga technician, hindi na magkakaroon ng pagbubutas. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, pagka ginamitan natin ng di pa tayo sa taas. Pag ginawa po natin kasing mechanical type, ang una po na yung gagawin, magbubutas kayo dito or kahit sa ang pwesto, nakakasya yung thermostat para malagyan mo ng knob dito. Kahit saan, mostly kami dito sa babae. Pag maluwag sa taas, doon lalagay namin yung thermostat, yun yung magiging linya ng papunta kompresor. So, matrabaho. Eto, gaya na sabi ko sa inyo, ayun pa rin yung original wiring niya. Hindi po tayo nagbabaklas pa. Diba mas madali? Ayan, baka sabihin nyo, hindi nag-yellow po. Ito po, para mapatunayan nating sira ang PCB nito. Pakita ko po sa inyo. Mag-ikot ulit tayo. Ito yung PCB nya. Guys, ginawa na to ng customer. Ito, lalapag natin. Okay, ayan po ang PCB ng rep. So, hindi na namin magawan, wala na rin kaming piyesa kasi more than 8 years na yung unit pero maayos pa yung kaha. So yung customer ginawa ng cheche bureche. Ayan po. Okay. Ngayon, tester pa ako. Regulator. Papaliwanag ko na sa inyo paano tayo napunta sa electronic type o universal type na i-convert natin. Balik po tayo. Sandali lang po. Guys, balik na po tayo. Gaya ng nasabi ko sa inyo, Universal PCB po ang ating gagamitin. Medyo mahaba-haba po itong ating video at maraming natutuwa sa aking video paano daw magkaroon ng modification, lalo-lalo na sa mga unit na no-pros na PCB type na hindi na magawa. So guys, remind lang po ha, hindi tayo gumamit ng mechanical dahil po sa marami pa po tayong bubutasin at hindi pa po nag-a-agree yung kliyente. So, ngayon po, hinanapan ko na kayo ng modelo ng Universal PCB. At saan po mabibili? Kay Lazada. Sikat na si Lazada sa akin. Okay, kung mapapansin nyo guys, tatlong model ang hawak ko. KT302. Ayan po. KT303 at KT304. Sipin nyo, tatlong model yung hinanap ko kay Lazada para po sa inyo. Lalo-lalo na sa mga baguhan technician, ito na po yung pagkakataon nyo para matuto paano i-convert ang mga PCB type na wala ng pyesa. Sabi ko nga po sa inyo guys yung refrigerator is wala tayong ginawang rewiring, kundi kukunin nyo lang po yung wiring niya sa taas papunta sa baba, sundan nyo lang at lagyan nyo ng palatandaan, especially po sa fan motor. Dahil ang fan motor ay negative, positive, lalo-lalo na sa 12 volt. Pag 220 siya, napakasarap. Hindi mo na kailangan ng transformer. Kung napansin nyo sa video ko, may transformer. Okay, gawa tayo guys ngayon. Eto, bigyan ko kayo ng simple diagram. Dito na tayo sa pinakamadali. Kasi sa mga basic electronics, kayang-kaya lang po to. Kaya nga rekomendasyon ko po sa mga baguhang technician, mag-aral po kayo ng basic electronics para matuto na rin po kayo sa color coding at paggamit ng tester. Air condition technician ka, refrigeration technician ka, wala namang course ng refrigeration technician rep lang tsaka aircon Bakit nagkaroon ng washing machine?
pala. Sorry, washing machine pala, walang course. So, mag-aral ka ng basic electronics, matututo ka po talaga na sobra. Ako po, hindi ako graduate na electronics, naturuan lang po at inadapt ko. Salamat po sa mga nagturo sa akin sa Qatar sa basic electronics. Okay po. Ngayon, ano ba yung tinatawag na universal PCB? Ganito po siya, yung pinakita ko na harang video ko. Ayan. May mga adjustments siya, so may connection siya. Ganyan po ang universal PCB, pero sa atin po hindi ko nakita yung Dixel. Sorry, hindi ko po nakita tong brand na to. Pero may nakita akong brand halos kaparehas. Okay? Yan lang po. Sa pansinin niyo yung kanina kinabit ko. Ayan din po. Supply, sensor, dalawang sensor, supply, compressor, line, fan motor. Di ba? Lagi niyo pong kukunin yung may defrost kasi may heater po tayo, ha? Okay po, reminder po. Sabi ko bakit kailangan mo ng transformer. Ito po is 12 volts. Ayan, camera. 12 volts. Sa papansin nyo, positive ang pula, negative ang itim. Ito po, signal to sa mga PCB type. So, pag hindi nakakabit to, hindi aandar. So, dalawa lang talaga yung kailangan mo dito. Ayan po. Mga sample, na ibigay ko na po sa inyong lahat. Okay. Ito po, bago tayo magsimula, papaliwanag ko ano mangyayari dun sa baba. Bakit hindi nakakonekta yung damper? Paano makokontrol sa baba ang lamig? Magiging freezer po ba siya? Opo, pag hindi po natin naagapan. Magiging freezer din po sa baba. So ano ba ang nasa babang damper? Sabi ko nga sa inyo, kung may mabibili kayong manual damper at mamomodify nyo sa baba. Kasi yung manual damper, yung nasa video ko before, yung nakita nyo yung thermodamper ang tawag namin doon, na mechanical type siya. Pag nalalamigan, yung ganito, yung kusang magsasara. Diba po? Ito is electronic type. Ito po yung nakakabit sa kanya doon. So, hindi natin ginamit. Okay. Paano mangyayari? Pag ito ay nakabukas ng todo, syempre, kalalabasan, freezer sa baba. Ngayon, kung gusto ng kliyente freezer gawin yung refrigerator, solve ka na. Okay, pero syempre, kahit pa paano, gusto pa rin nila rep. Ang gawin nyo po, baklasin nyo evaporator sa baba. Diba? Yung kanyang control, yung pinakita ko kanina, isarado nyo lang po. Liitan nyo. Yan. Liitan nyo lang po. Ayan, parang ganyan. Tinsyahin nyo kung tapos balikan nyo kinabukasan kung gaano kalamig. Kung okay na sa kayo. Ngayon, kung ayaw pa rin, liitan mo pa rin. Kung mapapansin nyo, may butas to. Kahit isara mo yan, milalamig po. Ayan o. Dagdagan mo na lang yung butas. Pero maaari po, huwag nyo munang butasan ha. Lagyan nyo lang po ng konting awang. Ayun. Para at least po umano. Pero kung may mechanical ka nga po, gaya na sabi ko sa inyo, mas maganda yung mechanical. Imo-modify mo lang ng konti. Pero ito, pwede na rin to eh. Kasi sa mechanical, kusa siya magsasara eh. Dahil nga pag nalamigan siya, may mercury sa loob yun, magsasara yung pintuan niya, yung damper niya, yung air duct. Sa electronic, hindi natin talaga makakabit po dito. Bakit? Kasi wala po siyang control papunta rito. Kasi eto, gumagana po tong damper na to. Remind po sa mga no-pros na may electronic type, ang damper ay hindi gumagana pag hindi nakasensor. Kasi po, eto is may motor. Mapapansin nyo, 4 ang wire niyan. Kung ano po yung ibibigay na signal na sensor, saka lang po siya magbibigay ng signal sa PCB para paandarin ang motor at gaano kalaki isasara. Hanggang sa tuluyang magsara. So, hindi natin magagamit dito. So, advice ko po, pag electronic type na PCB, paano makokontrol sa baba, sarado nyo po muna, tapos magbukas kayo ng konti. Tanungin nyo si client kinabukasan kung okay na yung fridge niya. Kung sobrang lamig, sarado nyo na ng tuluyang, butasan nyo na lang na maliit. Okay po, advice lang po yun. Ngayon, kung magagawa mo yung thermodamper, meron naman ako sa picture, ayan, isa-save natin sa picture, isisingit natin sa video ang tinatawag na thermodamper. Okay po, ito na tayo ha, napaliwanag ko na po. Punta na tayo sa kanyang diagram. Mas maganda na po simulan natin kasi yung tatlong yan, iba-iba na po. Okay? Dito lang po tayo para sa mga baguhan technician. 220 volts, linya. Baba muna natin. Line 1, neutral, para po hindi kayo magkalituhan. Ang linya, kumonekta ka, papunta, kasi sa electronics po, tinuturo to, may bilog-bilog. Eto, linya rin tayo. Okay po. Diba? Pansin nyo, yung number 1, nilagyan ko ng line 1. So, may neutral na tayo. Nasaan si compressor? Lagyan po natin ng compressor. Okay. Common, run, start. Common, start, run. Capacitor.
Wala na po akong pakialam po ano yung drawing ko. Okay, saan natin ilalagay si common? Di ba po sabi ko sa inyo, para magkaroon siya ng connection, so andarin mo si common dito. Ayun, si compressor, napansin nyo? Isingit mo si compressor, si common. Okay, nandiyan protector. Wala na akong, di ako marunong mag-drawing guys ha. Saan ilalagay si running? Eto na po tayo. Boink. Okay. So, pag nag-supply si 220, iilaw, aandar si number 1, may connection ka, magko-connecta siya kay compressor. Think, aandar ang compressor. Isingit mo ngayon si fan motor. FM. So, dahil nga wala siyang connection ng fan motor, so isingit mo lang siya dito. Kung halimbawa po ang fan motor mo is 220, singit mo dito, o ayan. Tapos yung isang line, singit mo uli sa baba, o ayan. So, lusot na tayo. Aandar si fan motor, si compressor, aandar si fan motor. Ito po ang heater. Okay guys, naputol tayo kasi puno na pala yung aking memory na cellphone. So, nagbawas tayo. O, balik tayo ha. Ito yung sa heater. Diba? Sabi ko po sa inyo, isang line ng heater is neutral, isang line papunta doon sa defrost. Okay, yan po ha. Bakit? Kasi po pag nag-compressor siya, compressor lang, pag defrost, defrost. May setting po yan nandun sa manual mismo ng bibili nyong KT302. Itong KT302, maganda lang po itong gamitin sa mga unit na hindi masyadong maraming sensor. Okay po. Kasi ano siya, yung, di ba may mga unit ngayon na labas na single door pero PCB type. So pag hindi mo ma-repair, ito po yung gagamitin mo. Yung kanyang display. Ngayon, kung saan mo po ilalagay, recommend ako po sa taas ng unit, sa ibabaw. Gawa mo na housing to. Ito mismo, gawa mo na housing siya, ilagay mo sa ibabaw. Yun nga lang, mahabang wire. Ngayon, kung gusto mo naman sa likod, gawan mo pa rin na housing, sa likod mo ilagay para makita pa rin kahit papano. Kasi hindi rin naman papansinin na ni client ito eh. So, bakit itong basic diagram ang ginamit ko, KT302? Sabi ko nga po sa inyo, sa mga technician ng rep, aircon, mag-aral po kayo ng basic electronics kung wala kayo. Malaking tulong po na maintindihan nyo paano magbasa ng diagram. Okay po, yan ang sinasabi ko, ayan na po ang connection natin, ito lang ang ginamit ko, ito yung sensor natin, isa, dalawa, connection, room temperature sensor. Maganda tong universal PCB na to. Sabi ko nga sa inyo, sikat na sila sa akin, kakabanggit ko ng pangalan niya. Nakita ko na po, ang presyo niya, naglalaro sa 400 pataas. Okay po. Ngayon, ano yung pangalawang natin, model? KT303. Ano ang pinagkaiba ng K303? Ganun pa din, may defrost, may compressor, 220, dalawa ang sensor. Isang room temperature sensor, ito, isa defrosting sensor. May setting po kasi to, itong 303 ng defrosting sensor kung kung ano oras siya titigil. Maganda to. May oras siya na titigil base sa sensor. Yung sa KT302, magbabase lang siya sa oras. O nga pala guys, nalimutan ko palang banggitin. Saan din kinakabit yung thermal fuse? Wala pong thermal fuse dito. Ito, lagyan mo na lang dito. Thermal fuse. Okay guys, naputol na naman tayo. Doon sa heater tayo. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, dahil napupuno yung memory ko, nagbabawas lang ako. Hindi ko na nabawasan. Totally delete ko na yung mga dati nating video. Okay, saan ilalagay yung thermal fuse? Dito po. Bakit? Para pag nag-overheat siya, magka-cut off yung heater. Hindi po ba laging mayroong thermal fuse? Kung napansin nyo din kanina dun sa refrigerator, yung thermal fuse na hindi ko inalis. Sabi ko nga sa inyo, sinundan ko lang siya pababa. Okay? Eto na po. Saan gusto mo maglagay ng bimetal? Ano advantage ng bimetal pag naglagay ka? Di ba po sabi ko sa inyo, ang bimetal is always open. Oh. Di ba magko-close lang siya pag malamig. So, itong bimetal na to, yung linya niya, dito mo i-connect. Then, pagka-connect mo, yung mismong bimetal, i-connect mo sa accumulator. Ngayon, pag nasobrang lamig siya at biglang umandar ang ating defrost timer, kasi po, bakit? Yung sa normal niya, pagka sinet mo, na oras, yun lang ang gagawin niya. Kung halimbawa sinet mo siya na 15 minutes siya magde-defrost, pati yung heater. So, ang malaking tulong po kung maglalagay tayo ng bimetal. Bakit? Kasi yung bimetal po, pag nag-short siya, andar ang defrost heater natin. Naka-short dahil malamig. So, pag nawala yung lamig, bibitaw na siya. Mamamatay na yung heater. So, kahit 30 minutes ang iset mo at yung bimetal natin bumigay na, tapos ang problema natin. Di ba?
hindi nagagana ang heater, hindi tayo kakabahan. Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo gagawin kumuha ng linya sa loob ng refrigerator. Pinapaliwanag ko po sa inyo paano yung setting natin. Room sensor, eto galing lang sa mga single door. Okay. Ang presyo, 400 plus pataas kay Lazada. Lazada, sikat ka na. Ano ang pinagkaiba ng 302 sa 303? Okay, 303, mapapansin nyo, dalawa sensor. Ito na yung gumagamit ng may storage temperature sensor o room temperature sensor at saka defrosting sensor. Ang advantage nito, ang advantage po nito kasi bukod dun sa timer, pag umandar siya, kumpara mo dito, sabi ko sa inyo, by oras. Ito po, kung ano yung sinet mo naman temperature niya para tumigil siya. So kahit wala kang bimetal. Ito po, kasi magbabase siya sa kanyang defrost. Halimbawa, nakaset sa kanya 12 degree cut off na ang heater. Ito po yun. Pero yung oras mong 30 minutes, gagana pa rin. Kung halimbawa nakuha niya na 15 minutes yung 12 degree na sinet mo. Pero hindi na-under ang heater, pero nakatigil pa rin ang compressor natin. Okay po, ito is nag-a-around ng 600 sa pagkakaalam ko. Okay po, 600 and up. Ang model na isa, KT304, si Lazada uli. Nadagdag lang doon sa natin, kanina nadagdagan tayo ng dalawang sensor. Dito po, nadagdagan na tayo ng pan. So, pag may pan ka, at least hindi ka na magkokonekta sa compressor. So, mas mahal lang po ng konti ito, dahil ito po ay nagre-range ng 900 pataas. Okay po, siguro para sa akin, prepared na ako sa number 2. Kasi since naman na yung pan motor, ikokonekta mo sa compressor. Ngayon, dun sa number 1 kasi isa lang ang sensor. Nasa sa iyo pa rin kung ano yung pipiliin mo. Gaya ng sabi ko po, etong setting nito, nandun sa manual kung paano nyo siya iseset. Universal PCB tayo sa mga no-pros ha. Pinaliwanag ko na po yung explanation ko kung paano ang installation. Okay. Ayan po. Paano ba? Ayan. Ngayon, 12 volts ang pinag-uusapan natin, 220 ang pan motor. Paano pag 12 volts ang aking pan motor? So, yung nakita nyo po kanina doon sa first video, mayroon tayong transformer na ginamit. So, yung transformer mo, imbis na idediretsa mo dito, di ba may transformer, lagyan natin ng transformer. Ayan. Ayan. Transformer. $220 volts to 12 volts DC. Okay, ilinya mo, putulin mo to. Di ba meron niyang paganyan? Oh, tapos ito yung 220, ito yung 220, ito yung 12 volts. So, yun lang ang gagawin mo. Puputulin mo na itong linya to. Yung pan motor. Putulin mo na yan. I-connecta mo. Ha? Halimbawa, ito na. 220, di ba? Compressor. O, ayan. Okay. O. Putol. Putol, ha? Cut. Cut. So, i-connecta mo silang dalawa. Okay. Okay na. Yun lang. O, ganun pa rin. Aandar si compressor. Ayan ha, dalawa ha. Aandar si pero meron niyang positive po positive, negative. Alamin mo na lang kung nasaan yung pan motor pag 12 volts. Transformer, cut yung dalawang linya, yun lang ang ikakabit mo. Ito, yung isang linya sa compressor, isang linya gagapang pa rin doon sa kabila. 12 volts tayo ha. Ngayon, yung ilaw, ganun din po. Kung maglalagay ka ng ilaw at 220, sundan mo nasan yung linya ng door switch. Okay po, sundan nyo lang po yung linya nasa yung door switch, yun yung magiging connection mo. Saan ka magkakabit ng door switch? Sa pan motor. Ngayon, ang ilaw mo, maglalagay ka ng ilaw. 220 yung ilaw niya. Paano kung hindi mo pwede i-connecta po dyan? So, kukonekta po yung ilaw natin, lamp. Kung 220 po diretso na tayo sa line. Ito po yung isa, lamp, diretso sa neutral. Okay. Saan mo ilalagay ang door switch? O, ayan. Door switch. Oh, ganyan na sign ng door switch Oh. Door switch. Hanapin mo yung linya nito sa refrigerator. Sundan mo lang po, ikabit mo para papunta sa lamp at door switch. Okay po, para hindi ka malito. Para doon mo i-connecta sa baba. Kasi ang pinag-usapan natin, nasa loob po yan. So, tester lang, madedetect na siya. So, gaya na sabi ko po uulitin ko, ang ginawa po natin conversion, electrical PCB type no-frost to universal PCB type na
para umandar ang unit. So, tatlong model po ang pineper ko para sa inyo. Magkakaiba lang po siya ng function. Nadagdagan lang po from single, compressor defrost, single sensor, naging compressor defrost, double sensor, at pagkatapos, compressor defrost at may fan motor para lang hindi ka mahirapan. 900 pataas, 600 pataas, at 400 pataas. Okay po, sana po makatulong dun sa mga technician na hindi na makagawa ng paraan kung paano gagawin nila sa mga PCB type refrigerator. Ito pong aking sineshare ay panting kaalaman para sa mga technician na baguhan. Sa mga expert sigurado alam na rin nila to, hindi lang din nila alam siguro kung nasan yung piyesa bibilhin. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hinanap ko na po kay Lazada. Okay po, remind guys doon sa sinasabi ko po sa inyo sa refrigerator side, yung ating damper. Kung may makukuha kang damper na maliit, yung tinatawag na thermo damper, yun ang mas maganda kasi magka-cut off siya, hindi mo na kailangan magsara bukas dito. Pero kung gusto mo naman, sabi ng kliyente, gusto ko freezer na rin sa baba, tanggalin mo na to. Freezer na po yun sa baba, automatic. Hindi ka na po maghihirap. Pero kung sabi niya, gusto ko may rep pa rin, isara mo lang ng maliit. Okay guys, wala na po bang tanong? Sa ating mga sarili ko pala tinatanong ko, mali pala ako. Okay guys, kung may tanong kayo, mag-comment, like, and share lang po sa ating video. Magtanong po kayo sa Facebook, wala pong problema. Mag-message po kayo, aminado po ako. Okay? Na marami nagme-message. Harap ko lang po yung video. Sandali lang po. Okay guys, balik tayo. Yung gaya na nasabi ko po sa inyo kanina, yung sa mga pagko-convert natin. Madali lang po mag-convert kung mapag-aaralan mo paano magbasa ng diagram. Kasi kung hindi ka rin po marunong mag-diagram, hindi mahihirapan ka din po Kaya nga sabi ko po, payo ko po sa lahat ng technician. Huwag niyo na po, hindi po ako electronic graduate, pero pinapayo ko na kumuha po kayo ng basic electronics sa TESDA. Total naman ang TESDA ang pinakamaganda magturo ngayon. O kung saan man school, kumuha po kayo ng basic electronics, maputututo po kayo magbasa ng color coding at saka ng mga basic repair ng electronics. Kasi sa ngayon po, lahat ng appliances may electronics na. So, pag baka naman pumutok lang yung fuse, tumawag ka pa ng technician na iba. Di ba po, sayang. Sabi ko pa kasi malaking tulong po. Ako po, natuto ako sa Qatar dahil sa mga kasamahan ko sa mga TV. May mga TV Samsung kami. Trabaho po ako sa Qatar ng 7 years. To remind po sa inyo, 7 years, may iba pa rin po naman kaming brand. Nandito po ako ngayon sa Midea, Africa. Ang hawak po namin, Midea, TCL, Hisense, at saka yung isang hindi kilalang brand, Clea, at saka ano pa ba? Wala na. May Electrolux. May hawak po kami Electrolux saka Frigidaire. So, ilang brand ang hawak din namin dito. Tapos yung ibang European na maliliit na appliances. So, nagre-repair po ako. Nasa akin na. Kaya sabi ko sa inyo guys, napakalaking tulong kung mag-aaral po kayo ng electronics. Ngayon guys, doon sa mga nangatelikod ko, sensya na kayo. Yung mga nagpa-private message, thank you po. Kung ano po lang yung kakayahan kong sagutin kayo, yun lang po din isasagot ko. Hindi po ako engineering graduate, baka pag sobrang lalim na rin po, hindi ko na masagutan. Ngayon, sa mga AC, bakit hindi ako nagre-repair? Taglamig po kasi dito, medyo hindi pa masyadong in demand ang AC. At saka kasi ang AC namin dito, pag ni-repair namin, palit compressor lang Yung mga error nga pala na ibang brand, huwag nyo rin po akong tatanungin masyado dahil hindi ko rin po kayo masasagot. Ngayon, bakit sabi ko nga sa mga technician, bakit kailangan mag-aral ka ng electronics at matuto ka mag-analyze? Kahit po PCB type yan, wag po kayo matakot galawin ng unit. Bakit? Halimbawa po sa washing machine o refrigerator na lang. Sinabi ng kliyente nag-e-error. So, simple lang gawin mo. Irekta mo yung compressor, tsaka yung mga fan motor niya kung umaandar ng normal. So, ibig sabihin, wala kang problema sa compressor, wala kang problema sa lamig niya, wala kang problema sa fan motor. Saan ka tututok? Sensor at PCB. So, hugutin mo lahat ng sensor. Pagpalit-palitin mo. Pag lumipat ang error, automatic sensor ang may problema. Halimbawa, yung sensor ng room temperature sensor, nilipat mo sa evaporator, defrosting sensor at nagbago ang error. Alam mo na ang problema. Ganun lang po kasimple. Huwag po kayo matakot gumalaw ng mga PCB type na appliances. Magagawa nyo po ng paraan yan basta matuto kayo mag-analyze. Yan po lagi sa akin bili ng aking supervisor. Muli, nagpapasalamat po ako doon sa mga nagpa-private message at nagla-like at nag-share ng aking video. Pati anak ko natutuwa sa akin ngayon. Mas marami pa daw akong liker ngayon sa video. Okay guys, gaya na sabi ko, yung mga pinaliwanag ko sa inyong diagram, nagsimula lang tayo sa basic, pero yung tatlong yan is pare-pareho. Okay po. Sana muli sa paggagawa ko ng vlog, abangan nyo na naman po. Pasensya na po talaga, hindi tayo makapagawa ng defrost
dahil nga magbubutas ako dun sa unit na hindi pa pwede dahil hindi pa naman nag-a-agree yung kliyente. Pero pag oras na nag-agree yung kliyente ng defrost timer ang gagamitin natin, i-share ko po basta mag-agree. Sa ngayon po hindi tayo pwedeng gumalaw o magbutas ng unit. Baka kasi pag nag-agree na sabihin niyang ibalik yung unit niya tapos makikita may butas, problema po sa akin yan. Okay po, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Sana po kung may mga kliyente rin kayo, request ko na rin po. Sabihin nyo subscribe sa video ko kasi may mga hindi naman po technical lang i-share natin sa video. Mag-share din po tayo ng how to maintain the unit. Yung mga maintenance ng mga unit, especially sa washing machine, aircon, basta may nabubuksan akong unit, yun ang ibablog ko. Kasi kung ano lang na, yung may nagre-request din po, si Dong. Ewan ko, sinundong, nalimutan ko. Nagre-request siya, paano daw po ang washing machine mechanical? Baka pwede ko daw explain. Pag meron po tayong unit, i-explain ko din. Tapos, ito po yung nag-request lang ng paano yung modification. So, ginamit lang natin universal type PCB at hindi defrost timer, pero gagawa tayo. So, almost the same lang din siya ng senaryo. Kukunin mo yung mga wiring sa loob, i-tester mo papunta sa baba. Hanapin mo, sundan mo yung linya, kumuha po kayo ng masking tape. I-tape mo, halimbawa, nakuha mo yung fan motor, positive or negative, kung 12 volts siya. Pero kung hindi naman, okay lang yon. Sabi mo, dalawang linya, fan motor, dalawang linya, heater. O, yung bimetal no, kasama, ay, yung thermal fuse, kasama na automatic do sa heater, nakakonekta. Sensor, o, lagyan mo, sensor. Yun lang po, napaka-importante, matuto tayong gumamit ng tester din. Check mo sa taas, check mo sa baba. Kung mapapansin nyo po, bakit sasabihin nyo, dalawang technician, hindi po. Ito po. Yung tester na ginagamit ko, mumurahin lang, China made. Yung may tumutunog. O, umiilaw. So, ang wire po niyan, mahigit 1 metro. Okay? Minodify ko. So, yung isa, para bigyan ko na rin po kayo ng tip. Diba? Marami nagtatanong. Paano yun? Kasi tester, kailangan nasa taas, sa baba. Habaan mo. Etong isa, nandun sa taas. Oh, nasa loob ng rep, isang wire lang nga hanapin ko doon. Nandun ako sa likod ng refrigerator. So, itutusok ko lang. So, pag tumunog, sila yung linya. Tama po ba? Kasi wala po sa PCB type po, lahat ng wire niya, walang connection. Kahit yung door switch niya, nasa baba po punta. Okay po, muli, abangan natin yung mga susunod kong vlog. Kasabihin nyo, hindi na under yung rep natin. Nandito pa rin po ako sa service center. Ayan na po ang rep natin. Baka sabihin nyo po, negative 9.5. Ibig sabihin, lumalamig. Oh, ayan po yung rep. Baka sabihin nyo, hindi na andar. Baka niloloko lang ako ni Jerby. Oh, ayan po. Oh, malamig na siya. Namatay na nga eh. Oh. Diba? So, ang problema dito, dahil nga hindi ko hinawala yung ayan cut off yung, mapapansin nyo po. Oh, nagde-defrost siya. Hindi po na andar yung kanyang compressor kasi nakaset ako sa mababa. So, i-adjust ko na lang siya. Okay guys, muli, maraming salamat sa susunod na vlog po. Maraming salamat sa nagpa-private message. Hindi ko po kayo masagot maayos, pero nagpapasalamat po ako. At saka doon sa nagla-like and share, salamat po. Sa basher, salamat din po. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo sa COVID at bawal lumabas. Gaya ng sabi ko, pag may sideline, pwedeng lumabas. Mahaba po video. Thank you.